sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo magalak, tayo magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-29 tayo na linggo sa pangkaraniwang panahon sa taon A. At ngayon ay tinatawag rin natin na linggo ng misyon sa buong mundo. At sa ating mga pagbasa, atin pong titingnan kung ano ang kahulugan ng misyon mula noong pagkilala natin mula kay Propeta Isaiah na si Yahweh lang ang Diyos at walang iba. At dahil dito, ayon kay San Pablo, kinakailangan na tayo ay kumikilala sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Para sa Diyos tayo, ang simbahan ay para sa Diyos sa misyon ng ating Panginoong Hesus upang iligtas ang lahat. Kaya sa mga sandali na tayo ay hindi nakilahok sa misyon ng kaligtasan, sa misyon ng pagbabago, at sa misyon ng kabanalan ng simbahan, at tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama,
Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gayon mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Sero para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Sero, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig. Na makikilala nila ako, ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag ng Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sandaigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pabilo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay sinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis ang mga Parisiyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, naalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Wala kayong pinangimian sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Caesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Si Caesar po. Tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po, mga kapatid ko ni Kristo. Ang misa natin ngayon ay para sa linggo na ika-29 na linggo sa kanilang panahon sa taon A. At ngayon po, dahil araw ng misyon, na pangdidigang misyon, kinakailangan nating tingnan kung ano ang kahulugan ng misyon at kung ano ang kahulugan ng mga pagbasa sa punto de vista ng misyon ng simbahan at ang partikular na misyon natin o ang misyon natin sa bawat isa. Kung atin pong tingnan, ang misyon ay ang pagpakilala sa Diyos. Upang makilala ang Diyos, Kanya na pong nilikha ang lahat ng bagay. Upang makilala Siya, nilikha Niya ang tao na Kanyang kawangis. Yun po ang ating mabasa sa aklat ng Henesis, Kabanata 1, talata 26. Pero, unti-unti na nakalimutan ng tao kung sino talaga ang Diyos. Gumagawa siya ng mga imahin na para sa Kanya at tinuturing ng Diyos. At siya ay nagkaroon ng mga Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan sa pangsarili, Diyos-Diyusan sa kayamanan, Diyos-Diyusan sa posisyon o kapangyarihan, at Diyos-Diyusan sa katanyagan. Kaya sa ating unang pagbasa,
Ayon pa sa aklat ng hula ni Propeta Isaya, Kabanata 45, talata 1 at talata 4 hanggang 6. Sinabi ni Propeta Isayas na sila po ay tinutulungan sa pamagitan ni Ciro upang ibalik sa bansa ng Israel kahit na hindi nakikilala. Dahil sinabi ng Panginoon, tinawag kita upang tulungan Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Parang hindi na nakikilala ng tao ang Diyos. Kaya tayo'y pinaalalahanan ng ating Salmo 95 na atin pong idangal, bigyan ng karangalan, bigyan ng papuri ang Diyos. Ang Panginoon ay dapat idangal. Sa atin pong pangalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Tesalonica, Kabanata 1 at talata 1 hanggang 5, ay sinasabi ni San Pablo na ginugunita ang panampalataya, ang pag-ibig at ang pag-asa. Na ito yung pinag-uudyok sa pamagitan ng Espiritu Santo na bigay ng Panginoong Hesus upang magmahal sila sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagkilala sa Kanya, ang pagtaguyod sa plano ng Diyos, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. Ngayon may mga Parisiyo, mga iskriba, mga tauhan ni Herodes, na kung minsan ay kinikilala nila ang kanilang kapangyarihan at kanilang posisyon at hindi na tumanggap sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siya yung Kristo o Mesiyas, kaya sinisilo siya. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 22, talata 15 hanggang 21, ay kanila pong nilapitan ang ating Panginoon at tinanong sa versikulo 17, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, na sabi, na naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Caesar o hindi? Masama po ang balak dito sa tanong na ito. Sapagkat kung sabihin ng ating Panginoon na magbigay ka ng buwis kay Caesar, sabihin nila, ay kalaban kayo ng mga tao. Dahil sa panahon na yon, sinakop sila ng Roman Empire, napakabangis, napakalupit, at magbigay pa ng buwis kay Caesar na nagpapahirap ng tao. Kaya, kung sasabihin naman ng Panginoon na huwag magbuwis kay Caesar, maging kalaban siya sa mga kampo ni Herodes na naroon at sabihin pa na kalaban siya sa Roman Empire, maaari siyang dakpin kaagad ng mga sundalo sa Roman Empire. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay Kanya pong tinanong sa kanila. At ito po'y napakaganda. Sa versikulo 20, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Siyempre sasagot yung mga tao kasi sanay sila sa pera na ginagamit noong panahon na sinasakop pa ang Israel ng Roman Empire. Sabihin nila, kay Caesar. Ang tugon ng Panginoon, versikulo 21, kapitulo 22 sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Hindi na makasagot una ang mga Parisiyo na nagpupumilit na siluin ang ating Panginoon. Bakit po? Para sa mga Hudyo, lahat ng kayamanan, lahat ng pera, kapag ka pupunta doon sa Israel, yan ay pag-aari ng Diyos na si Yahweh. Kaya, tama yung sinabi na ibigay kay Caesar ang kay Caesar,
ibigay sa Diyos ang sa Diyos, hindi sila makapagbigay ng kanilang opinyon. Dahil sila mismo, kung sila magbigay ng opinyon, sila ay maaring maging rebelde o dili kaya sila ay para sa Roman Empire at magka-laban-laban sila, magkagulo. Kaya kung atin pong tingnan, itong tugon ng ating Panginoon ay hindi lang po tugon sa mga tao na nagtanong sa Kanya, pwede bang magbuwis? Pwede namang magbuwis. Pero ang sabi niya, ibigay kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Alamin natin, sinasabi ko nga kanina, na tayo ay nilikha ng Diyos na Kanyang larawan. Ibig sabihin, kung nakaukit sa pera ang larawan ni Caesar at ibigay sa Kanya, tayo nakaukit ang imahin ng Diyos sa ating kalooban. Nakaukit siya sa ating mga konsensya, sa ating kaluluwa, dahil tayo ay nilikha, nakawangis at larawan ng Diyos. Na ibig sabihin, ibigay ang ating sarili sa Diyos. Ito yung nakalimutan natin. Aglagi nating tinitingnan na yung mga nasa labas lang na mga bagay-bagay. Ito, pera ko ito, pinaghirapan ko ito, kaya ibili mo kahit ano. Nakalimutan natin na tayo mismo, imahin tayo ng Diyos. At dahil imahin tayo ng Diyos, may malaki tayong responsibilidad na ating ialay sa Diyos ang ating sarili. Dahil sabi pa ng ating Panginoon, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Para sa Diyos tayo. Dahil imahin tayo ng Diyos. At dahil imahin tayo ng Diyos, ang ating pagbibigay ay makilahok tayo sa mga gawain na narapat para sa gawain na para sa Diyos. At dahil ngayon ay linggo ng misyon, atin pong tingnan ano ang kahulugan ng misyon. Ang misyon una sa lahat ay ang ating pagpapatuloy sa misyon ni Kristo. Dahil si Kristo ay pinadala ng Ama. Siya yung unang misyonero. At tayo ay nabinyagan sa pangalan ni Kristo. Nagiging misyonero rin tayo dahil hindi lang tayo kawangis at larawan ng Diyos, tayo ay Kristiyano dahil nabinyagan tayo sa pangalan ni Kristo, may misyon tayo. Noong Konsilyo Vaticano II, mayroon pong decree on mission at ang pangalan dito ay Ad Gentes para sa mga tao. Pero Ad Gentes, misyon para sa sambayanan. Sa numero 2 sa Ad Gentes o misyon para sa simbahan, para sa lahat, sinasabi pa ng ating simbahan na naglalakbay ay siyang misyonero sa kanyang esensya. At dahil dito ay nagmula ang misyon sa anak, ibig sabihin ating Panginoong Hesus, at ang misyon ng Espiritu Santo. At dahil nagsimula doon na nagmula ang misyon na ito sa Ama, sa Diyos na Ama. At ibig sabihin dito, pinadala ng ating Diyos na Ama na si Yahweh, ang Panginoong Hesus na ating pong Hesus Nazareno at ang Espiritu Santo, ang misyon sa pagligtas nating lahat. At kailangan rin tayong magdala ng kaligtasan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, verso 19, sinasabi ng ating Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Matthew chapter 28, verse 19. Go therefore, make disciples of all nations. Gawing disipulo. Tayong lahat ay magdala ng Ebanghelyo upang tayo ay maglikha ng mga disipulo para sa ating Panginoon. Pero sa pagpunta natin sa mga tao, kung tayo may pupunta sa kanila, huwag nating ipilit ang ating ideya, mga opinyon, mga doktrina,
mga filosofiya, mga teolohiya, at iba pang mga pag-aaral. Ayon pa kay Justin Martyr, nariyan na sa bawat tao ang binhi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang gagawin lang natin ay ating diligan ang binhi ng salita ng Diyos na naitanim na sa bawat puso, naitanim na sa bawat konsensya, naitanim na sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Masama man siya o hindi, Kristiyano man siya o hindi man siya nakakilala ng Diyos, nariyan ang binhi sa loob ng kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang esensya ng pagkatao. Diligan natin anong klaseng dilig. Dilig ng pagmamahal o pag-ibig. Dilig ng habag at awa. Dilig ng kabukasan at dialogo, pakikitungong mabuti. Dilig ng pag-unawa at mga gawain ng kabutihan upang ang tao na pinupuntahan natin, na binibisitahan ng Diyos bago tayo lumapit sa Kanya, ay lalong makakilala sa Diyos na nasa loob na ng kanyang puso. Kaya ayon pa sa dokumento ng Adventist numero 11, ipahayag at ipakita sa ang salita ng Diyos na nakatago na sa kanyang kalooban upang ito ay maganap. Tayo, lahat ay mga Kristiyano sa Adventist numero 23, ay tinatawag na dalhin natin ang panampalataya sa pamagitan ng ating mga salita, pero higit sa lahat, sa ating mga gawa. Ang tunay na misyon ay ang misyon sa pagdala natin kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na dakila sa pamagitan ng gawa. Ibig sabihin, kung mayroon tayong pagmamahal sa ating kapwa-tao, nadala na natin ang ating misyon, nagawa na natin ang ating misyon sa salita ng ating Panginoong Diyos sa ating kapwa. Pero kinakailangan natin ang panalangin. Panalangin para sa misyon. Kung mayroon man tayong material na suporta sa misyon, mag-alay tayo ng material na suporta. Ano man ang ating magagawa, kinakailangan nating gawin para sa pagtupad sa misyon, sa kaligtasan ng lahat, upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasyasya. Sapagkat sinabi nating Panginoong Hesus, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasyasya. Kaganapan ng buhay, buhay na may saysay at kabuluhan, ang misyon ni Kristo na ating gawing misyon sa bawat isa. Tayo ay tinatawag para sa misyon at ang pinakamahalaga, manalangin tayo, magmahalan tayo. Hindi na kinakailangang pupunta pa tayo sa ibang lugar. Naroon na po si Kristo sa puso ng bawat tao. Ipakilala natin siya sa ating mabuting gawa at sa ating adhikain ng kabutihan para sa lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nausro na ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang parito at hukom sa nabuhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo'y maging matiyaga sa panalangin, katulad ng ating mga tungkulin. Nais niyang tayo ay maging matiisin na gaya niya. Buong pananalig tayong
dumulog sa Kanya at ating wikain. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway makinig sa tawag ng mga taong bayan at matigang makiugnay sa kanila nang sa gayon ay matugunan ang kanilang mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay magkaroon ng marangal at makatarungang mitiin sa kanilang panunungkulan at manatili sa paggawa ng mabuti sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga magulang ay maligayang matuto ng magandang asal at pamumuhay na Kristiyano sa kanilang mga anak na siyang pag-asa ng ating simbahan at bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, lalo tigit sa mga didapuan ng COVID-19, naway manatiling matatag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng kanilang dinaranas sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, ating idulog sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming nasa langit, kasihan mo kami ng pananatili sa aming mga gawain na kasama ni Kristo upang palaganapin ang iyong kaharian. Patnubayan sana kami ng Espiritu Santo sa ikatitibay ng aming panampalataya at pag-ibig, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ang kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalo mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal sa paglingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nalubong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang mubuo sa katawan ni Kristo
nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa namang Anghel si awit ng papuri siya numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siya kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng Banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, ni San Lucas, at lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo na Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nakakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya. Munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping
makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gayon mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusa po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at intayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Hingapin po ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ika'y luwalhati na diyan sa langit. Nalig kaming ang iyong pamagitan ni lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring ang mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at sa iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami meedya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami meedya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami meedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa banal na misa dito sa Quiapo Church, kayong narito sa loob, sa labas, at yung mga nakiugnay sa atin, nakiisa sa atin sa banal na misa sa pamagitan ng live streaming sa Facebook Live at ibang social media dito sa ating bansa at sa buong dako ng mundo. Salamat sa lahat na walang sawang tumutulong, nagbigay ng tulong para ang ating simbahan ng Quiapo ay makatulong sa mga mahihirap na nahihirapan ng gusto ngayong panahon ng pandemya ng COVID-19. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto, ng mga kahilingan, dasalan at imahin. Isama po natin dito ang basbas sa mga may karamdaman, lalo na mga naapektuhan sa COVID-19. Isama rin natin ang bubasbas sa mga nagdiriwang ng kaarawan at ng anibersaryo ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagbos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kailangan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo na mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. Sa pamagitan ng benisyon ito, naaway, maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang pag-ibig at kapayapaan
ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.